Sa loob ng 8 taon, araw-araw ay dasal at paghihintay. Sina Dr. Paulo Antonio Arcangel at Kiara Arcangel ay matagal nang nananabik marinig ang tinig ng isang sanggol sa kanilang tahanan. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, tila mas lumalalim ang katahimikan. Gayunman, hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Sa bawat luha, sa bawat pag-asa, idinulog nila sa Diyos ang kanilang mga panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Hello, ako po si Ton Arcangel. Ako po ay isang manggagamot, doktor po ako. Kasama ko po ang aking wife. Si Ishara Arcangel. I'm a graphic artist by profession. Pero ngayon, Full-time mom. Full-time mom. Yes, and these are our twins. Twins. Si Teo Micael and Kaya Gabriel. They were named after the two greatest angels, si Michael and si Saint Gabriel. Michael Archangel. Kasi ang apelido po namin ay Arcangel. Prior to kinasal kami, siguro No, mahigit. No. Na kami, magna 9 years na kaming kasal. Lagi ko siyang sinasabi na, tayo kasi marami akong naririnig about it. Kasi gusto ko nga mabuntis. Pumupunta kami, may mga Sundays, nagsisimba kami sa Eastwood. May mga feast day, pumupunta kami feast day. May mga novena, pumupunta kami novena. Pero ang tagal, 8 years namin inantay yun. Until 2024 January, first time kong pumunta dito sa Batangas kasama ang mga cousins niya at saka ang parents niya. Pero wala siya nun kasi may work siya. Marami nang nagsasabi sa amin. May nagbibigay ng mga kaibigan namin, kapwa-doktor niya, nagbibigay ng mga prayer book na itry mo to, Chi. Magdasal ka para magkaanak kayo. Mga January... End of January, mga January 28 siguro yun. Pumunta ako dito nga kasama yung mga pinsan niya. Nakilala ko si Father Jesse Matinho. Supposed to be, dapat magdadasal niya lang ako na magkaanak. Pero ang tagal namin nagkwentuhan kasi sinabi ko sa kanya lahat ng mga sa loobin ko. Nasabi ko, Father, okay lang ako, tanggap ko nang hindi ako magkakaanak. Kasi feeling ko, yun na lang yung kulang na acceptance na tanggapin ko na hindi na talaga ako magkakaanak, okay lang. Dumating sa point, nung sinabi niyo sa akin na tigilan na natin mag-try, kasi baka ang calling namin, sinasabi sa atin na kailangan ng nanay ng mga pamangkin mo, kaya tayo hindi binibigyan ng anak. So baka tayo ang kailangan nila. So doon, it hit me hard. Kaya naisip ko na, siguro nga, ganun nga, hindi nga siguro kung magkakaanak kasi may mga pamangkin akong walang nanay. Si Father Jesse noon, naka-relate siya sa akin kasi kamamatay lang din ng kapatid niya. Pero ang kapatid niya lalaki. So, ang sinasabi niya, ako naman lalaki, ang kapatid ko, ang naiwan ng mga pamangkin ko sa nanay. So, yun, pinagdasal niya ako. After 3 weeks, nag-positive ako ng pregnancy sa kanila. Pero ako, hirap ako magbuntis kasi I was diagnosed APAS 2021 after a miscarriage. 3 miscarriages. 3 miscarriages. Tapos na-diagnose ako 2021 ng APAS. Nagpa-treatment ako ng APAS sa lahat ng tuso ko, lahat iniis ko. So, akala ko hindi ako mabubuntis until nung 3rd week ng Feb, nag-positive ako ng pregnant na twins. Tapos, boy and girl pa. Kaya sobrang blessing. Walang hanggang pasasalamat. Yun lang talaga. Sobrang blessing nitong dalawa sa amin na hindi na talaga namin ina-expect. Pero sobrang saya talaga namin. Wala, yun na lang walang katumbas na halaga yung pagdating nila. Sobrang pasasalamat lang. Ako naman wala akong tigil na nag-share ng mga testimonies ko. Lagi kong sinasabi, ang dami namin pinagdaanan, sumayaw kami sa Ubando.
Pumupunta kami ng Thursday sa St. Jude. Pumunta kami sa Simala sa Cebu. Lahat yung ginawa namin kasi may faith kami na dadating din ng araw na magkakaroon kami ng anak. Hindi naman ako nagsasawang magsalita sa ibang tao doon at magkwento actually sa ibang tao doon na ito sarili kong karanasan. Ito ang bunga ng karanasan ko doon. Silang dalawa. Sa pamamagitan ng panalangin at tulong ni Padre Pio, natutunan nilang ang paghihintay ay bahagi ng plano ng Diyos. Isang plano na puno ng pag-ibig, himala at bagong pag-asa. Ito ang kanilang kwento ng pananampalataya, pag-asa at paggaling. Isang paalala sa ating lahat na manalig, magtiwala at manalangin dahil ang Diyos ay laging tapat.